Ang ating bonus analysis ay kaugnay po sa pag-aatas ni Pangulong Marcos sa DPWH na bawasan hanggang sa 50% ang presyo ng mga construction materials. Si atin ni Bombo Kervin Gamad. Isang positibong hakbang ang iniatas ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay DPWH Secretary Vince Dizon na pababain ang presyo ng mga construction materials para sa mga proyektong pang-infrastruktura ng gobyerno. Ang target na pagbawas ng presyo ng hanggang 50% ay hindi lamang makakatipid ng 30 to 45 billion pesos mula sa pondo ng bayan, kundi magpapakita rin ng seryosong pagsusumikap ng administrasyon na labanan ng overpricing at katiwalian sa mga proyekto ng pamahalaan. Ayon sa mga ulat ng DPWH, ilang pangunahing materyales tulad ng asphalt, steel bars at simento ay sobrang taas ng presyo kumpara sa aktual na halaga sa merkado. Nakakabahala na ang ganitong sitwasyon ay matagal nang umiiral ngunit hindi natuklasan o naaksyonan ng mga nakaraang administrasyon. Marahil ay dahil sa kakulangan sa masusing pagrepaso ng procurement process at limitadong transparency na nagbibigay daan sa pagtaas ng gastos sa infrastruktura ng hindi napapansin ng publiko. Ito ay nagpapakita na ang problema ng overpricing ay hindi lamang teknikal kundi sistematiko, bahagi ng mahabang issue ng accountability sa pamahalaan. Ang direktiba ng Pangulo ay malinaw. Dapat cost-efficient at transparent ang lahat ng proyekto sa ilalim ng Build Better More program. Ang pagbabantay sa presyo ng mga materyales ay hindi lamang para makatipid, kundi upang masiguro na ang bawat proyekto ay makikinabang ang mamamayan at hindi mauwi sa personal na interes ng ilang tao. Ang pagtatayo ng mga kalsada, tulay, paaralan at ospital ay dapat may kasamang integridad, hindi lamang physical na istruktura. Gayunman, dapat tandaan na ang pagbawas sa presyo ay hindi otomatikong magtatapos ng katiwalian. Kinakailangan ng mahigpit na monitoring, digitalized procurement system at regular audit upang matiyak na walang anomalya sa proseso. Ang tunay na reforma ay nasa kombinasyon ng matalinong patakaran, transparent na sistema at matibay na pananagutan. Bukod pa rito, ang hakbang na ito ay isang babala sa mga supplier at kontraktor. Hindi nakatanggap-tanggap ang overpricing o peking billing. Kung tunay na nais ng pamahalaan na maipatupad ang mga proyekto ng epektibo, dapat ang bawat hakbang sa kontrata at transaksyon ay nasubot-subaybayan, nabibigyan ng tamang dokumentasyon at pinapairal ang disiplina sa gobyerno. Sa huli, ang tagumpay ng programang ito ay masusukat hindi lamang sa perang matitipid, kundi sa tiwala ng publiko at sa kalidad ng infrastruktura na tatagal sa susunod na dekada. Ang pagbawas ng presyo kung ipapatupad ng may integridad at pananagutan, isang konkretong hakbang patungo sa isang mas maayos, progresibo at mapanagutang pamahalaan. Yan ang ating Bombo News Analysis. Ako si Bombo Kervin Gamad, Basta Radyo. Bombo!